Muli po, magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay mag-i-start na po sa atin pong online Bible study po. Magandang gabi po sa atin pong lahat at sa lahat po ng makakapanood po sa atin pong live. Magandang gabi po mga kapatid. At tayo po ay magsimulang magbigay po ng papuring pag-aawitan. Awitin po natin ito pong nasa atin pong mga screen. Mapalad na kasiguruhan. Si Jesus ay aking tunay, kalwalhatian ay nalalasan, tagapagmana at tinubos sa dugo'y nilinis na lubos. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya pupurihin. Ako'y lubusang pasasabog sa pangitain ay nakikita mga anghel ang nagdadala ng alingaw-ngaw ng pagsimba. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Wagas na nagpapahinalay, kay Kristo ay mayroong kasiyahan. Hihintayin lamang sa Kanya ang masaganang pagmamahal. Ito ang awit ko't bayan, ang nagligtas ay papurihan. Ito ang awit ko't bayan, araw-gabi siya'y pupurihin. Salamat po sa ating pong inawit at sa ating pong opening prayer, hilingin po natin kay Brother EJ na pangunahan po tayo sa isa pong panalangin. Hello, tayo po yung manalangin. Ama namin, maraming salamat po sa gabi nito. Sa kabila po ang pamilya kayo ay sa pamamagitan ng technology, ng laptop devices ay kami po yung magpapatuloy para sumamba at magpapuri sa iyo. Maraming salamat po sa pagkakataong muli na makapag-aral ng mga salita. Bagamat po kami
ito, pinapapanalangin din namin ang aming mga kapatid na wala sa gabi ito. Ganun din po ang pagpapasalamat sa araw-araw na aming biyaya at pagpapatuloy ng pagbigay ng magandang weather at gabayan niyo po ang bawat isa. Um, um, at pususin niyo rin po tubuin po ang bawat isa na panatili maging malakas ang puso at isipan at gabayan niyo din po ang aming tagapagsalita upang maunawaan po namin ng lubos ang mga salita. Ito po yung aming adalangin sa matamis sa pangalan ng anak ni si Kristo Jesus. Amen. Muli po, tayo po ay magbigay pa po ng papuring pag-aawit habang hinihintay po natin ang ilan po na makapag-join po sa atin pong Google Meet. Awitin po natin ito pong Pastor Kang aming patnubay. Pastor kang aming patugon, pag-iingat mo'y lubos. Ikaw na ang nagdudulo ng tahanang malugod. Mapagpala namin Jesus, nasa tanay tumubos. Mapagpala namin Jesus, nasa tanay tumubos. Kami ngayon'y alagaan sapagkat iyong tunay, kaya't sa tunay na daan itungo kong maligaw. Mapagpala namin Jesus, dinggin ang aming luhod. Mapagpala namin Jesus, dinggin ang aming luhod. Ang pangako mo ay pahala, kahit masalang lubha. Ikaw sa aming maawa, iligtas sa dalita. Mapagpala namin Jesus, hinapin ang may lunos. Mapagpala namin Jesus, hinapin ang may lunos. Nang dagling mga tutuhan, banal mong kalooban, ang biyaya ay pakahamtan sa nangangailangan. Mapagpala namin Jesus, lubusin ang pag-ibig. Mapagpala namin Jesus, lubusin ang pag-ibig. Yan po, salamat po, purihin po ang Diyos. At muli po, magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pong pag-aaral po ng mga salita po ng Diyos. Ngayon po ay binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating pong Bible study po ngayon pong gabi. Magandang gabi po mga kapatid at salamat po sa Panginoon. Patuloy na
Tayo po ay binibiyayaan ng mga pagkakataon upang tayo po ay makapagpatuloy sa gawain ng ating local church yan sa Valenzuela Christian Church. Although tayo po ay magkakalayo po na sa mga sariling tahanan. Isang napakalaking biyaya na tayo po ay nakakapagdaos ng ating mga lingguang gawain tulad ng ating Bible study online. At sa mga nagdaan po ay pinag-aaralan po natin una yung mga qualification po ng mga leaders sa church, no? At nakita rin po natin na ang mga leaders po sa church ay tinatawag na elders o matanda. Sapagkat yung tawag po na yon ay pagpapakita ng kanilang maturity spiritually. At nakita rin po natin yung kanilang tungkulin, yung overseer, kung saan sila yung nangangalaga, nangunguna, nagsusupervise sa isang local church. At nung nagdaan ay napag-aralan natin yung ilang mga katangian, magandang katangian ng mga leaders. At nakita natin na yung biblical leadership ay servant leadership. At mahalaga po na napag-aaralan ng iglesia ang ganyang bagay po. At ngayong gabi naman ay tatalakayin naman po natin ang may kinalaman sa ano po ba yung mga pangunahing layunin ng isang leader sa loob ng iglesia. At bago po tayo manalangin, gusto kong ibigay yung ating teksto sa Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 12. At marahil ito po ay ating babasahin. Ephesians 4, ito po sa verse 11 and 12. Hindi ko alam kung mayroon si Brother Jan yan. Siguro ay ating pong babasahin. Ang sabi po riyan, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ibanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. At doon sa susunod na verse, sa verse 12, sabi, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. At bilang ating teksto po, yan po sa Epeso. Pero bago po tayo magpatuloy po, tayo po ay manalangin po muli. Ama, salamat po sa pagkakataon na patuloy na ipinagkakalob niyo po sa amin. Pangunahan mo po kami sa aming pong pag-aaral, lalo na po may kinalaman sa mga gagamitin mo na mga leader sa loob ng local church, diyan po sa Valenzuela Christian Church. Dalangin po namin na pangunahan mo po kami nang sa ganun po ang iyong mga salita ay tunay po na lumiwanag sa aming puso, sa aming kaisipan. At ito po ang siyang magiging gabay, sandigan namin sa pagpili, sa pagkilala ng mga lalaki na gagamitin mo po sa iyong local church sa Valenzuela Christian Church. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming pag-aaral. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ang background po ng ating teksto ay may kinalaman po sa mga spiritual gifts, kung saan po ay maliwanag po na ang ating Panginoon pagkatapos na siya ay muling mabuhay at umakyat doon sa langit, siya po ay nagbigay ng mga tinatawag na spiritual gifts.
At ilan lamang po ang mga spiritual gifts na binanggit dito sa Efeso 4:11. At kung pag-aaralan natin po yung mga spiritual gifts, yan po ay nasa Romans 12 and 1 Corinthians 12. At pero hindi po ito yung mga tatalakayin natin ngayong gabi. Binibigay ko lang yung background. At ayon dito, yung mga gifts na yan ay galing sa Panginoon. Sabi niya, at pinagkaloob niya. Ang tinutukoy po ay ang ating Panginoon. Pag-akyat niya dun sa langit, pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli, at siya ay umakyat sa langit, ang sabi rito, at pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol. At ang mga iba'y propeta, at ang iba'y ebanghilista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Dito po sa mga kaloob na ito, meron po na mga kaloob na hindi na po siya nag-e-exist ngayon. Ibig sabihin, ang Panginoon po ay hindi na siya nagbibigay ng ganoong kaloob. Tulad po ng yung pagiging apostol. Wala na pong mga apostol ngayon. Hindi na po siya nagbigay ng mga gifts na ganyan. At ganun din yung mga propeta. Wala na rin pong gift of prophet. At sa mga nag-aaral po sa Biblia, tinatawag po yung mga gifts na yan na mga foundational gifts. Kumbaga po sa pagtatayo ng bahay, yung pundasyon ay nasa ilalim at hindi na kailangan pa. Ang mga kailangan ngayon para sa paglago at pagpapatibay sa local church at sa universal church ay yung pong mga ebanghilista. Yung ebanghilista po, ito po yung gifted sa pangangaral ng gospel. Maliwanag niyang naituturo po ang mensahe ng kaligtasan, ang mabuting balita. At alam naman po natin kung ano po ang mabuting balita. Ito po ay nakasentro sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa unang Korinto 15:1 hanggang 4. At meron po talagang binibigyan ng gift, no? Pagka sila po ay nangangaral ng ebanghelyo, ay may mga kaluluwa talaga, mga tao na naliliwanagan. Nakikita nila yung kalagayan nila bilang makasalanan, napapunta sa walang hanggang kaparusahan, at nagiging maliwanag sa kanila ang mensahe ng kaligtasan na ang Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay, at ang bawat nakarinig at sumampalataya ay magtatamo ng kaligtasan. Sa kanilang pangangaral, kung minsan marami talaga yung nasisave. Although lahat naman po tayo ay ninanais ng Panginoon, ang every believer, ninanais naman ng Panginoon na tayo ay mag-share ng ebanghelyo o ng magandang balita. Hindi lamang po yung mga gifted. No? At meron din dito yung ang pastor po, maliwanag, ang pastor ay hindi siya title, kundi siya ay kaloob din ng Diyos, at ito ay gawain. No? Napag-aralan natin ng mga nakaraan yung pastor ay hindi siya title, kundi siya ay isang gawain. Parang pastol. Ang pastol, ang gawain niya, ingatan yung kanyang mga alaga at pakainin yung kanyang mga alaga at ilayo sa anumang panganib ang kanyang mga alaga. Yun ang gawain ng isang pastor. Although ang pastor ay yung ginagamit madalas sa mga tupa, sa mga kambing, no? Kung saan ay pinangungunahan nila ang kanilang mga kawan para sa ikalalago o yung to become healthy, yung mga alaga. Yun ang gawain. Kaya sabi nga nung isang manunulat, pastor is not a title to enjoy. It is a function. Isa po itong gawain, at alam natin na mabigat na gawain ang gawain ng pagpapastol. Kaya tandaan natin, ang pastor po hindi po siya title. Kaya sa ating pong local church, hindi po tayo tumatawag ng
pastor. Sapagkat we believe na we are all brothers and sisters in Christ. At isa lang ang pastor natin, ang dakilang pastor. Ayon sa Hebreo 13, makikita natin doon na ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At mga guro, mga teachers, sabi rito, pastors and teachers. Yung mga teachers naman, ito po yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos na talagang napapaliwanag nila ng mabuti. No? Yung unknown to known, yung hindi natin alam talagang na ipapaliwanag nila sa atin ng maliwanag, magaan, no? Meron kasi po na mga minsan na ako naririnig na nagtuturo, yung madali lalong pinapahirap. Hindi ko alam bakit ganon. Yung pong mga gifted sa teaching, yung malalim ay pinagagaan nila, yung mabigat ay pinagagaan nila. At ito'y maliwanag na nauunawaan ng kanilang mga tinuturuan mula sa salita ng Diyos. At higit sa lahat, ito ay nagkakaroon ng epekto sa mga tinuturuan. At sila'y natututo at nakikita yung buhay na nais ng Panginoon. At yan yung mga natitirang gifts, although meron pang ibang mga gifts doon sa 1 Corinthians 12, bagamat ito yung mga pangunahin na tunay na magdadala sa isang local church, parang isang local church ay lumago at tumibay. Yun nga yung purpose nito, makikita natin doon sa verse 12. Ayon dito sa verse 12, ang purpose ng mga gift na ito, bakit ibinigay ito ng Panginoon, hindi para maging somebody yung may mga gifts, no? Hindi para sumikat yung may gifts nito, hindi po yun yung layunin ng mga kaloob na ito. Ang ayon po rito, ang purpose ng gift, sabi, for the perfecting of the saints. Yung salitang perfecting o yung ikasasakdal, yung original meaning niya is to become matured. No, hindi po siya perfect na hindi na nagkakamali. Hindi po 'yon. Ang original meaning nito sa Greek word ay ang ibig sabihin niya ay to become matured. 'Yun yung ikasasakdal ng mga banal. Yung magmamatured sila sa kanilang spiritual life. At hindi lang sila magmamatured, kundi sabi rito sa gawaing paglilingkod. Para sila ay magkaroon ng enthusiasm para sa paglilingkod sa Panginoon. Magkakaroon sila ng courage, tapang, at strength, kalakasan, at higit sa lahat, desire to serve the Lord. Yun yung purpose ng mga gifts na yon. Yun yung layunin ng mga gifts na yon sa gawaing paglilingkod. At ang nangyayari dyan, pagka ang every believer ay nagmamature at nag-i-involve lahat, gusto lahat na maglingkod sa Panginoon, ang nangyayari, sabi, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Alam natin kung ano yung katawan, yun yung church. Sabi sa Colossians 1:18, no? Ang ulo ay si Kristo at ang iglesia ang siyang kanyang katawan. Kaya ang church ay, ang sabi rito sa Colossians 1:18, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Kaya ang church ay in-illustrate bilang isang katawan. Kaya ang church hindi po siya organization. Tandaan po natin to. Ang church is not organization. Ang church ay organism. Kaya para siyang katawan. Meron siyang different organism. At ang bawat bahagi ng katawan ay kailangan ay nagpapunction. At ang bawat bahagi ng katawan ay mahalaga. Mayroon siyang function. Yun yung organism. Kaya sa atin po, hindi tayo organization.
Wala tayong president, wala tayong vice president, wala pong ganon. Wala yung mataas. Lahat po tayo pantay-pantay. Iisa lang ang mataas sa atin, ang preeminent ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya yung ulo. At alam natin ang halaga niyan. Ang ulo, nandiyan ang brain. Yan ang nagpapatakbo sa buong katawan. At yan ang kalagayan ng ating Panginoon. Bagamat siya nandun sa langit, ang kanyang katawan ay nandito sa lupa. Ito'y kanyang pinangungunahan. Una, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang espiritu. At pangalawa, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga salita ng Diyos. Kaya napakahalaga ng mga pag-aaral natin. At nang mahalaga sa pag-aaral po sa Biblia, yung tinatawag na sound teaching and sound doctrine. At yan yung sa ating mga pag-aaral, nakikita natin, purely biblical tayo. Kung ano yung sinasabi ng Bible, kung minsan di man natin kailangan i-interpret. Kailangan lang unawain natin sapagkat maliwanag na isinasaad doon ang mga katotohanan na nais ng Panginoon na ipaabot sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. Para ang iglesia ay mag-function. At yun ang ginawa niya. Through the power of the Holy Spirit, nagbigay siya ng mga tinatawag na spiritual gifts. At ang isa sa mahalaga na makikita natin dito ay yung purpose nito. Hindi para maging somebody o hindi para maging angat sa lahat. Hindi po. Tandaan natin, tayo po sa isang local church, lahat tayo ay bahagi ng katawan. Iba-iba nga lang yung bahagi natin. Pero tayo nasa isang katawan. Sabi nga sa unang Korinto 12, kung pag-aaralan ninyo yun, sabi niya, hindi pwede sabihin ng mata, hindi niya kailangan ng tenga. O ang tenga, hindi niya kailangan ng ilong. O ang ilong, hindi niya kailangan ng bibig. O ang bibig o ang ulo, hindi niya kailangan ng kamay. Maging ang kamay, kailangan niya yung paa. Kailangan ng lahat ng bahagi ng katawan. At ang bawat tunay na believer na bahagi ng local church ng katawan, meron kang function. At nagkataon, meron din siyang mga itinalaga na mga leaders. At yun nga po yung mga elders, plurality of leaders. Maaring sa ngayon ay hindi pa natin sila lubos na nakikilala o nakikita. Pero ang prayer po natin habang tayo po ay tumatagal, kung hindi pa darating ang Panginoon, nawa ay mayroong mga kalalakihan na magkaroon ng desire. Sabi doon sa 1 Timothy 3, desire na pangunahan, na maging leader, elder sa church. At meron tayong mga qualification na pinag-aralan. Kaya ngayong gabi po, ating pag-aaralan yung mga goal ng isang church leader o leaders. At plurality po tayo. At ang bawat local church, nangangailangan siya ng mga godly leadership, no? Para manatiling strong and healthy ang body of Christ o ang katawan. At yan po yung ating titignan. Mahalaga na makita natin, hindi lamang yung mga qualification, hindi lamang yung pagiging servant tayo, leaders, no? Kundi makita meron tayong goal. Ano ba yung goal ng isang sabihin nating elders o leaders sa isang local church? Una, napakahalaga ng gawain ng tinatawag na shepherding, no? Sa unang Pedro chapter 5 verse 2 and 3, makikita natin na sinabi ni Apostol Pedro po rito. Siguro ito muna yung ating
tignan. Sabi niya, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Yun po yung sinasabi ni Peter dito. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Okay po. Merong mga magandang katotohanan po rito. Mahalaga po na ang mga leaders o mga elders o yung mga maitatalaga, kikilalanin na mangunguna po sa church, kailangan ay galing mismo siya sa local church. Yun ang napakaganda po. Kasama siya doon sa pasimula ng isang local church. Mahalaga po ito sapagkat mayroon pong mga sistema na tinatawag na worldly o makasanlibutang pamamaraan. No? Kasi sa iba, merong mataas. Merong isang church na inahawakan niya yung ibang mga church. Hindi po. Naniniwala tayo sa tinatawag na autonomous o yung tinatawag na self-governing. Ang isang local church po ay kailangan po ay ginogobyerno niya, no? Pinangungunahan niya ang isang local church. Hindi po pwede na ang isang local church ay pinangungunahan ng isa pang local church. Kasi sa iba po, meron pong tinatawag na centralization. Ang ibig sabihin po, yung nauna, yung pinaka-central nila, siya yung nangunguna sa maraming mga local church. Actually, ngayon nakakalungkot, hindi na local church ang tawag, hindi na siya biblical, no? Iba na po yung tawag nila. Hindi na po siya local church, parang outpost na lang ang tawag sa isang local church, no? Nakakalungkot po 'yon. Pero ang mahalaga rito, sabi niya, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Hindi pwedeng magpapadala kasi yung iba ganyan po eh. Magpapadala sila ng isang leader nila, pastor o kung anong tawag nila. Papadala nila. Ngayon yung mga miyembro naman pag medyo hindi nila kursunada, magre-request sila doon sa pinaka-central nila. Ayaw po namin tong pastor na binigay ninyo, medyo mahigpit. Minsan kasi baligtad eh. Ang nasusunod yung mga miyembro. Hindi na yung head, hindi na yung ulo, hindi na si Kristo. Kaya ang gagawin nila, papaalisin nyo, papalitan na naman ng bago. Hanggang sa makatagmo sila ng mauuto nila o mauutusan nila o mapangungunahan nila o maibibigay yung mga gusto lang nila. Yun po ang kalakaran talaga ngayon. Pero sa atin, naniniwala tayo na ang mga leader sa church, kailangan ay magmumula mismo doon sa local church. Hindi tayo pwedeng mag-import. Hindi po tayo pwedeng o padalan tayo ng mga manggagawa o magiging leaders natin. Hindi po biblical yon. Although, yan po ang kalakaran ng maraming mga local churches sa panahon natin. Pero biblically, napakaliwanag. Sabi ni Peter, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Na magsigamit kayo ng pagpupuno. Ibig sabihin po nito, ang sabi niya, feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof. Yung pagpupuno, o dito sa English ginamit yung oversight. Makikita natin dito hindi lang yung kung ano yung isa sa mga layunin niya. To fill the empty. Parang yun yung pagpupuno eh. Di po ba? Although, alam mo, isang baso, makikita mo kulang, ipipil mo, pupunuin mo yon. Although ang sinabi rito sa English, taking the oversight thereof. Ang maganda rito ay tinitignan mo. No? Tinitignan mo.
kung ano yung mga pangangailangan. Ayan ang isa sa mga gawain, goal ng isang leader sa church. Nananalangin para bigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Nananalangin para bigyan ka ng discernment ng Panginoon. Nananalangin para bigyan ka ng solusyon ng Panginoon. Yung oversight mo, titignan mo. At yun yung function, yun yung isa sa mga goal natin is to oversight. No, baka meron lumalabis o sumosobra o kaya merong iba-iba. Spiritual po ito. No? Tinitingnan natin kung ano yung pangangailangan. At sinabi rin po rito yung motive o yung yung personal, sabi niya, na hindi sapilitan, no? Hindi sapilitan. Ibig sabihin, ang isa pong leader sa church, masaya siya na ginagampanan, masaya siya na ginagawa ang mga bagay na ito. Hindi parang napipilitan lang. Sinasama kasi ako andito na kasi ako wala na. Minsan makikita nyo, wala mang ginagawa yung mga yun talaga. Wala man silang tinatawag na joy sa paglilingkod. Kasi parang napipilitan, yun yung word, right term, no? Not by constraint. Baga parang wala lang naman kasi siyang ginagawa kaya ginagawa niya yon. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin dito, you must ready to oversight and fulfill yung mga duties, mga gawain na habang wala pa ay gagampanan mo ng may kagalakan ang mga bagay na yon. At gagawin mo ito na hindi ayon sa iyong sarili. Ang sabi niya, na ayon sa kalooban ng Diyos. Meaning, biblically, scripturally. Kaya napakahalaga ng foundation ng scripture sa isang leader. Kapag kulang ang knowledge ng isang leader sa church, kaya minsan po yung iba nangongopya na lang kinokopya na lang. Siguro nung nag-aaral yung mga yon ay magaling sa kopyaan. Although ako magaling ako mangopya nung nag-aaral ako. Kami nila, si Brother Jim, nagpapakopya yan. Magaling, matalino yan. Pero hindi po dapat ganon. Hindi kung ano yung nakita, yun yung mga dapat gagawin, kung ano yung mga, hindi po ganon. Ang mahalaga ay biblically. Kaya napakahalaga ng foundation ng pag-aaral sa Bible. At sabi nga, may kasabihan, there is no shortcut way in studying the Bible. Okay. Sabi pa rito, hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan. Wala siyang vested interest, wala siyang self-motive, kundi ang kanyang goal, ang kanyang layunin ay mapatibay, lumago ang church, mapatibay ang isang local church. Naalala ko po nung bago-bago po ang gawain dito sa Florida, meron po tayong mga kaibigan na local church po dito na madalas po ini-invite nila kami nila Brother Bong, buhay pa ang kapatid na Bong noon. Kami po yung nag-handle ng mga Bible study outreaches nila. Imagine that. Alam niyo po bakit? Dahil yung kanilang leaders, every Sunday lang daw po pumupunta. At nung kausapin nila yung leaders nila, ayon sa kanilang leaders, yung support niya, may support po yun Yung support niya raw ay
good for Sunday lang. Nakakatuwa po talaga. Actually, pinapirate po ako noon na mag-under sa kanila. Kasi pinitisyon nila yon yung kanilang leaders. Sa loob-loob ko lang ay, sorry, hindi po ako, kasi una, yun nga, hindi ako galing doon. Parang kukunin lang ako. Pangalawa, baka pagka dumating din yung araw na meron silang ayaw sa akin, sipahin din ako, paalisin din ako. Kaya sabi ko, pasensya na po. Hindi po. Tutulong na lang po kami kung may matutulong. Meron po kasi mga ganon na yung pakinabang lang. May pakinabang lang sila. At ang sabi rin dito, but of a ready mind. Kundi sabi niya sa handang pag-iisip. Alam niyo po kasi sa paglilingkod sa Panginoon, sometimes maraming difficulties, hindrances, problem. Kapag hindi steady yung mind mo, minsan madali kang madala ni Satan. Madali masira ni Satan. Pero kung laging handa yung pag-iisip, at paano magiging handa yung ating pag-iisip? Pag ang ating pag-iisip ay napupuno ng salita ng Diyos. Minsan, problema, parang alam mo kaagad yung solusyon mula sa salita ng Diyos. O kaya naman mayroong mga bagay na dapat gawin. Alam mo kaagad kung ano yung gagawin ayon sa salita ng Diyos. Yun yung handang pag-iisip. Kasi pagka hindi ready yung iyong kaisipan, ibig sabihin, hindi mo alam, minsan mabigat po yun. Doon minsan maraming charges na nakakalungkot. Napakahalaga na makita natin itong mga bagay po na ito. Sapagkat tunay na ang charge ay precious siya, no? Mahal siya, mahalaga siya. Sapagkat ito po ay binili sa dugo ng ating Panginoon. Sabi sa Acts chapter 20 verse 28 o Gawa chapter 20 verse 28, no? Kaya ito po yung sinasabi po rito. Kaya dapat ay maingatan talaga. Sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili. Una, yung sa sarili natin, no? At ang buong kawan, yung local church, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo. Tandaan natin, hindi tao ang gagawa. Kaya nga, even sa mga men's meeting natin, nagpe-pray tayo na naway gumawa ang Espiritu Santo sa mga buhay natin, sa ating mga pag-aaral, sa ating mga pagtuturo. Napakahalaga na tayo ay led by the Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit ang siyang nagtuturo sa atin. Siya yung nagbibigay ng unawa sa atin sa mga salita ng Diyos. At siya rin yung nagbibigay ng strength sa atin, ng lakas sa atin. Sapagkat siya yung kapangyarihan na sinasabi ng Panginoon. At bakit kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo? Kaya yun yung ibig sabihin, ingatan ninyo ang inyong sarili. Meaning, kailangan na itinitignan mo rin ang iyong sarili. Ikaw ba ay pinangungunahan ng Espiritu Santo? O yung sarili mo lang ang nangunguna? Meron pong pagkakaiba yon. Napakahalaga kasi ng work ng Holy Spirit. At alam natin yung fruit ng Holy Spirit. Sabi niya, at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Ito yung mga elders. At yung obispo, overseer, ay gawain po ito to supervise. At ang sabi niya, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi po natin iglesia yan. Hindi po tayo. Sabi niya, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na ingatan ang church. Pangunaan ayon sa Panginoon, ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat very precious. Napakamahal po ng isang church, isang local church. Sabi niya na binili niya ng kanyang sariling dugo.
which he had purchased with his own blood, with his own life, yung kanyang sufferings, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay. The power of the gospel. At yun ay ang buhay po ng ating Panginoon. Kaya hindi po biro ang pangunahan ng isang local church. Nangangailangan talaga ito ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Kaya napakalaki ng pananagutan ng bawat nagnanais na maging leader o elder sa loob ng isang local church. Hindi po biro. Maraming mga bagay kung minsan na kailangan mong iwan, i-sacrifice. Mayroong mga bagay na kailangan na iisin. Sapagkat napaka-precious ng isang local church. Hindi po biro ang tayo ay pangunahan natin ang isang local church. At yan yung isang goal natin. Yung shepherding the flock, yung pastulin ang isang local church. At isa rin sa mga goal natin o layunin natin, yung doon sa verse 12 ng Ephesians, yung maihanda natin ang mga kapatiran sa paglilingkod. Kaya hindi tayo sa atin, walang one-man rule. Hindi isa lang ang naglilingkod sa atin. Tandaan natin, every believer mayroong opportunity to serve the Lord. Mayroong oportunidad ang bawat Kristiyano na maglingkod sa Panginoon. Sabi nga sa dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 2, napakahalaga na hindi madamot ang mga leaders, no? Sabi rito, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin, ang sumusulat po nito si Apostol Pablo at ang sinusulatan niya si Timoteo. Si Timoteo ay isang young leaders, no? Ang sabi rito, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Isa itong advice, isa itong command, isa itong exhortation mula sa isang matanda na lingkod ng Panginoon, walang iba kundi si Apostol Pablo, yung kanyang karanasan sa Panginoon at sa paglilingkod niya, no? Ang kausap niya rito si Timothy, isa siyang young leader. Although, ang sabi ng mga Bible scholar, si Timothy, maaaring nasa age na 30 years old na siya, above. Why? Dahil ang ating Panginoon, ayon sa mga Bible scholar, naglingkod siya at age of 30. Hindi naman kagad po siya naglingkod, nag-minister, hindi po. 33 years old lang po ang naging buhay ng Panginoon at nagkaroon siya ng 3 years ministry. Kaya at age of 30, siya po ay naglingkod. Kaya yung pagiging young, no? Yung although young siya, nasa age of 30 na po siya. Marahil ay dahil sa ang isang leader, kailangan talaga rin matagal na siyang believer, at marami na rin siyang karanasan marahil sa buhay. Hindi pwede yung bago-bago, sabi nga ni Apostol Pablo doon sa unang Timoteo, baka matokso, magkaroon ng proud. Kaya dapat aware din po tayo. Although tinetrain natin, gusto natin silang magamit someday, pero yung i-entrust mo yung leadership, minsan ay hindi po kagad. Sabi nga ni Pablo, huwag mong ipatong ang iyong kamay ng madalian. Dito sa age ni Timothy, maaaring siya ay 30 plus,
At ang payo ni Pablo, dahil siya ay lingkod ng manggagawa, actually doon sa Epeso siya ay matagal na naglingkod, ang sabi ni Pablo sa kanya, ang mga bagay na iyong narinig sa akin, ibig sabihin yung mga natutunan niya, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Meron dalawang very important dito. Una, yung sabi rito, isya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat. Napakahalaga po nun. Kasi pagka ang karunungan na ibinigay ng Panginoon sa atin sa pagtuturo ng iba sa atin ay na-entrust sa mga hindi faithful, una, mawawalan ng kabuluhan lang ito. Minsan, masisira pa ito. Pangatlo, minsan, ang nakakalungkot, gagamitin pa ito sa mga masamang motibo. Kaya napakahalaga noong tapat, and then, sabi niya, na makapagtuturo naman sa mga iba. Meron din siyang gift of teaching, or either, minsan kasi hindi naman kailangan gifted ka para makapagturo. Ako po hindi naman ako sa pagkakilala ko sa sarili ko, hindi naman ako gifted sa pagtuturo. Meron talaga na ako mga kilala na talagang makikita mo yung kanilang pagtuturo. Pero tayo po siguro ay sapat na nakapagtuturo. Yun ang isang mahalaga. Although sinasabi naman ng iba, hindi ko alam. Pero ako yung pointing ko sa sarili ko. Pero sabi naman ng iba, kapatid, gifted ka sa pagtuturo. Anyway, ano man po yun, ang mahalaga ay tapat at mayroong kakayahan na makapagtuturo. In what way? Kailangan siya ay biblically founded and grounded scripturally. Meaning, matyaga siya na nag-aaral sa Biblia. At yun ang kailangan natin. Kaya nga lagi ko sinasabi, there is no shortcut way in studying the Bible. Kaya kailangan i-equip natin yung mga believers, patatagin. Yun ang importante, no? Doon sa pangatlo, ang isang layunin pa ng isang tagapanguna ng iglesia ay kailangan po ay madepensahan niya ang iglesia. Turuan niya at depensahan niya ang katotohanan sapagkat alam natin na ang gawa ng kaaway is to attack the truth. Yun ang gawa ng kaaway. Kahit from the beginning, yan ang ginawa ni Satan kay Eve. Sabi ng Diyos, huwag mong kakainin, mamamatay ka. Sabi ni Satan, hindi ka mamamatay. Kaya nahulog si Eve dahil hindi niya nadepensahan yung katotohanan na sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya ang sabi sa 2 Timothy rin, chapter 4 naman, verse 2 siguro, tingnan natin. 2 Timothy chapter 4, verse 2. Sabi rito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka. Pansinin po natin itong mga word na to, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapainuod at pagtuturo. Preach the word. Be instant in season and out of season. Dapat lagi tayong nakahanda. Yun yung instant in season and out of season. Dapat lagi tayong ready. Minsan na-observe ko po yung mga kapatid natin na nangangaral. Minsan na-observe ko sa kanila,
pagka lang sila ma-schedule, doon lang sila maghahanda. Parang doon lang sila nagre-ready. No? Kaya pagka sinabihan mo, oh brother, ikaw nga, magbigay ka ng devotion, o ikaw ang magturo. Ay, pasensya po, hindi po ako naka-ready. I'm sorry to tell na nakakalungkot po yung mga ganon na kasagutan. Sapagkat ang isang tunay na leader, dapat naka-ready siya in season and out of season. Lagi tayong naghahanda. At sinasamantala yung mga pagkakataon para tayo ay makapangaral. Sabi nga, sumawata ka. Sometimes kasi yung mga, like for example po sa mga outreach, no? O kaya, minsan iba po yung mga beliefs nila, iba yung mga panuntunan nila sa buhay, hindi scriptural. Lalo tigit, hindi maliwanag sa kanila ang kaligtasan. Iba yung paraan nila, iba yung natutunan nila, iba yung nakatanim sa kanila. Kaya mainam yung salita na ginamit dito. Reprove. Yung salita, no? Galing sa salitang prove. Patunayan. Patunayan natin na mali yung kanilang mga pinaniniwalaan. Yun yung salitang reprove. Galing sa salitang prove. No? Kasi iba-iba po yung, lalo na pagka mga hindi mananampalataya. Kaya dapat naka-ready tayo. Yung sumaway ka, o sa English, rebuke, ito naman yung doon sa pag-uugali o kanyang action na mali. Yun yung sumaway. I-exhort mo siya. Kaya yan po ang mga mahirap na kalagayan ng mga leader. Minsan parang lagi kang kontrabida. Kasi parang ang dami mong kumbaga hindi naman binabawal, sinasaway. Kaya minsan yung iba nakakalungkot pagka nakikita ka nila, parang behave sila, pero pagka wala, unbehave sila. Kasi alam nila na sinasaway mo sila. Pero mas maganda po yun kesa sa anong ginagawa mo. Yung iba nakakalungkot eh. Alam nyo, ang ginagawa nila ay naayaan lang nila. Kasi ayaw nila maging kontrabida. Parang kinukonsinti na lang nila para okay din sila. Ang tawag doon ay piniplease na lang nila. Mali po yun. Hindi po yun yung goal natin. Ang goal natin ay itama ang paniniwala nila at itama ang mga ginagawa nila. At yung salitang mangaral ka na may buong pagpapainuhod, yung preaching, sabi ko nga yung preaching, iba sa teaching. Ang preaching kasi, stabbing eh, parang sinasaksak mo. Isa masakit. Parang ini-eject mo kasi yung katotohanan. Yun yung preaching, ginamit dito, exhort with all suffering, long suffering. Minsan sabi ng iba, bakit pa ulit-ulit yan yung tinuturo mo? Minsan ganun po eh. Hindi mo lang masabi kahit naman pa ulit-ulit yung tinuturo, hindi nyo naman parang nakukuha eh. Kaya minsan, kailangan mo ng pagpapahinuhod, yung long suffering, parang tsatsaga. Yung kahit pa ulit-ulit, paiba-iba lang ng minsan ng verses, o paiba-iba lang ng style, devotional, teaching, preaching, sometimes is exhorting, no? Paiba-iba lang, pero yun ang gusto mong i-eject, gusto mo na paniwalaan nila, gusto mo na gawin nila para tumibay sila, palapit sila sa Panginoon, mag-grow sila. Minsan, kailangan mo ng pagpapahinuhod, long suffering, yung pagtitiis, pagtsatsaga. At ganun po ang gawain ng
pagtuturo at pangangaral. At sabi niya, at pagtuturo. Yung pagtuturo naman is unknown to known. No? Like for example, ituturo natin yung Sabat. Ano ba yung Sabat? Kasi hindi nila alam yun eh. Sa liwanag ng salita ng Diyos, unti-unti mo mapapaliwanag sa kanila. Na yung Sabat pala, ibig sabihin nun, rest. Yun unknown to known. Yun po yung teaching. Iba yung preaching, iba yung teaching. No? Minsan yung pananampalataya, ano ba yung pananampalataya? Ituturo yun. Yun po yung teaching. At kailangan yan. Kailangan po yan sapagkat ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ang siyang magdidepensa sa atin sa mga maling paniniwala at maling turo na lumalaganap lalo na sa panahon po natin. Actually, sa panahon po natin, talagang nakakatakot po. Nakakatakot ang panahon natin sa spiritual speaking sapagkat naglipa na at lumaganap ang mga maling turo, maling aral, maling sistema. Kaya napakahalaga po nitong ating mga pagtatalakay. Kaya malaking tulong po na maunawaan natin ito na ito ang mga leader na kailangan natin. Yung mga leader na tayo ay pagtatanggol, yung mga leader na tayo ay i-equip, palalakasin, yung mga leader na tayo ay papastulin. At yan ang kailangan ng iglesia sa panahon ngayon. At napakalaking bahagi ng bawat isa po sa atin. Sapagkat kung mananalangin tayo, magtutulong-tulong tayo, babantayan natin yung mga kikilalanin natin ang mga leader at mananalangin tayo naway magkaroon tayo ng mga leader na ganito. Nang sa ganun ay ang ating local church ay patuloy na maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. At tayo ay lalago sa ating pananampalataya at mararanasan natin ang tunay na kapayapaan, kagalakan, kasiglahan sa paglilingkod sa kabila ng maraming mga kahirapan, pangangailangan sa ating buhay bilang isang Kristiyano sa mundong ito. Mga kapatid, napakahalaga hindi lamang sa mga future leader natin, napakahalaga sa bawat isa po sa atin. Nang sa gayon ay tulong-tulong tayo na manalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan tayo ng mga mamumuno sa ating local church na sila yung magpapastol, mag-equip sa atin at magdidepensa at tuturuan nila tayong magdepensa sa tunay na pananampalataya. Nang sa ganon, ang ating local church ay tunay na hindi man tayo marami sa bilang. Subalit, kung tayo, ang ating church ay nagpa-function sa pangunguna ng Panginoon, ng ulo ng iglesia, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng kanyang mga salita, nalulugod po ang Panginoong Diyos sa atin. At ako'y naniniwala na lubos nating mararanasan ang pagpapala ng Panginoon, hindi lang sa ating local church, kundi sa ating mga individual sapagkat tayo ang mga local church. Kaya yung church, pag in-spell mo, C-H-U-R-C-H, without you, there is no church. Kaya nawa po, ang ating pag-aaral na ito ay tumimo sa ating puso't isip at bawat isa po sa atin ay manalangin at ang mga kalalakihan po sa atin ay nasain na tayo po ay gamitin ng Diyos para sa kanyang kawan, yung kanyang precious
na church. Manalangin po tayo. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa pangunguna niyo po sa amin. Salamat at patuloy na pagpalain mo po ang bawat kapatiran. Pagpalain mo po ang bawat tahanan. At patuloy na ingatan at pangunahan mo po kami sa mga natitirang oras sa amin pong online Bible study. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa po sa atin. At kung meron po tayong mga question or reflection, ay open po tayo ngayon. Balik ko muna po sa ating MC. Thank you po, Brother Wilson. Salamat po sa Diyos sa ating pong napakinggan pong mensahe po ngayon pong gabi. Nakapatungkol patuloy po sa mga leader po na kikilalanin po ng isa pong local church. At salamat po. At ngayon po, katulad po ng nabanggit po ng ating pong kapatid, ay tayo po ay nasa dako na po ng ating pong question and answer. Tayo po ay malaya po na makapagtanong kung meron po tayong mga katanungan po regarding po sa ating pong napakinggan po na pag-aaral po ngayon pong gabi. Sige po mga kapatid, tayo po ay malaya na po na makapagtanong. Sige po, wala po ba tayong mga question, mga kapatid? Sa mga kalalakinan at ganoon din po sa mga kababainan po ay para sa atin pong lahat. Sa atin din pong live, kung meron po na nakakapanood po sa live po natin, ay pwede rin po tayong makapagtanong at amin pong babasahin po kung meron pong question. Last call po mga kapatid. Okay po. Marahil po yung ating pong silence po ay tayo po ay umaasa po na ang ating pong napakinggan po na pag-aaral po ay naging maliwanag po sa atin pong lahat. At sa ating pong pagwawakas, tayo pong lahat ay muli pong manalangin at pasalamatan po natin ang ating pong naging pagbubulay po ngayong pong gabi sa ating pong Bible study. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy po Ama na kami po ay nagpapasalamat po sa mabiyayang gabi na ibinigay niyo po sa amin. Bagamat po physically hindi po kami magkakasama pero kami po ay sinamahan po ninyo through online. Salamat po sa banal na espiritu na nanguna po sa aming pong pag-aaral, sa aming pong mga pakikinig. At nawa tunay po ang dalangin po namin sa inyo pong iglesia po sa Valenzuela. Patuloy po nawa na kayo po ay patuloy na manguna at lalo tigit sa tulad po ng aming pong napag-aralan po ay meron pong mga leaders, elders po na manguna rin po sa inyo pong gawain sa Valenzuela na mag-shepherd ng mga pastol, ng mga believer po na maliligtas sa lugar po na yon. Na patuloy po na magtuturo ng katotohanan. Ipagtatanggol ang katotohanan. Patuloy din po na i-equip ang mga kapatiran. Kaya dalangin po namin nawa ang paglago po sa gawain po sa Valenzuela ay patuloy sa inyo po namin dinadalangin. At ganoon din po ang bawat isa rin po sa amin na magkaroon po ng puso na handa po na sumunod po sa inyo pong mga kalooban. Salamat po sa lahat po ng kapatid na nakapakinig, sa lahat po ng makakapanood through online. Kayo po ang patuloy na manguna. Salamat po sa inyo pong anak na ginamit po na naghayag po ng inyong pong mga salita. Kaya rin po ang patuloy na inasahan po namin na manguna sa
kapatid at maging po sa kanya pong buong pamilya. At ganoon din po sa amin pong mga kapatiran po na hindi po nakapag-join. Kayo rin po ang manguna rin po. At ganoon din po sa mga kadahilanan po nawa. Sa mga susunod pong pagkakataon ay makasama po namin sila na patuloy po na nag-aral po sa inyo pong mga salita. Muli po Ama, salamat po at ang lahat po ng ito ay amin pong idinadalangin sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Yan. Magandang gabi po at God bless po sa atin pong lahat. Thank you po. Good evening and God bless po sa bawat isa. See you po on tomorrow po. Meron po tayong Bible study kila Brother Redan. Nandiyan ba Brother Redan? Okay. Si Brother Daniel nandiyan po. Ay, Daniel, pakisabi ka na sa papa mo bukas. Good evening po at see you po sa Sunday. Wala ba sila? Parang Brother Jim nandiyan. Wala na ba dyan? Parang nag-left na po sila. Ano po. Okay, Bye good evening. po. Thank you po. See you po. See you po. Makakasama kami bukas kay bro, Ritan. Okay, maganda kung makapunta kayo. Sige. Oo. Mag-chat po kami kung pupunta kami. Sige po. Ingat po. God bless. See you on Sunday. Bye-bye. Bye po. Thank you.